hindi na nila ito mapagtatakpan, hindi na nila ito may tatago. Bilang isang dating mambabatas at sa mahabang panahon din sa executive din, no? Sa legislative at sa executive. Gaano po kalawak po yung, o gaano kalawak, gaano kalaki ang kapangyarihan po ng executive, ng Office of the President sa executive sa kabuuan po kung ikukumpara sa Kongreso? Pagdating po dito sa pagbusisi, paghimay po sa budget po natin. Kasi parang meron kasing mga nagpo-Poncio Pilato na hugas kamay dito po sa issue ng korupsyon na parang wala silang kasalanan. Kumbaga, ang accountability ayaw nilang dalhin dahil hindi naman siya, walang pananagutan kumbaga. After kasi dito sa Kongreso, sa panukalang budget, hindi po ba dadaan po yan sa opisina ng Pangulo? Wala po bang kapangyarihan? Mababa po ba yung kapangyarihan? Maliit ba yung kapangyarihan ng Presidente para mahimay ng mabuti? Kasi ang lumalabas din ngayon, ang isa sa mga pinagmumulan ng issue ng korupsyon, nagmumula dyan sa Kongreso sa pag-craft pa lang doon po sa mismong panukalang budget po, Attorney. Iyon ang kanilang sinasabi para lalong malito ang ating mga kababayan o ang taong bayan na hindi nila kabisado o wala silang sapat na kaalaman sa paggawa ng budget ng ating pamahalaan o yung gagastusing pera ng ating pamahalaan. Ganito ang proseso, simple lamang yan. Umpisa yan sa tinatawag nating mga local development council sa barangay, sa munisipyo, sa probinsya. Meron tayong mga tinatawag na mga development council dyan. So lahat ng mga gastusin o mga proyekto na gusto nilang hain sa national government, dumadaan siya mga local development council. Tapos, papasok na yan sa regional development council. Doon sa regional development council, ando doon yung mga regional directors ng executive department, lahat ng mga ahensya ng national government, nasa RDCE yung mga yan. Andiyan din yung kinatawan ng mga local governments, mga presidente ng City Mayors League, Municipal Mayors League, at saka yung governors, no? Yung mga governors ng mga rehiyon. Nandoon sila at umaatin sa regional development. At doon pinag-uusapan pa lang kung ano yung mga budget ng mga iba't ibang mga probinsya, iba't ibang mga munisipyo at syudad. At doon sa Regional Development Council, ay yung mga national government agencies, pagpalagay na natin, DPWH, sila ngayon ang mga ngasiwa tungkol sa mga proyektong ito. So ano ang mapagbabasyan sa bawat rehiyon? Iyon ngayon ay dadalhin sa Department of Budget Coordinating Council. Ito ngayon, nandiyan ang DBM, nandiyan din yung Finance, nandiyan din yung mga ibang ahensya dyan sa Budget Coordinating Council. Tapos, i-prepare nila ngayon itong National Expenditure Program o kaya tinatawag na NEP. Ito yung budget na final na i-prepare ng DBM at ng Office of the President. So lahat na kolekta nila, itong mga galing sa iba't ibang mga rehiyon, doon pa lamang sa RDC, doon sa mga rehiyon na yan, nagsisingit na itong mga tiwaling mga opisyal ng pamahalaan ng mga proyekto. Pati na rin yung mga mambabatas ay doon sa RDC nagsisingit na sila ron para maisama na doon sa NEP na tinatawag yung National Expenditure Program. At bago yan ilabas papunta sa Kongreso, siyempre ina-aproban yan ng DBM at ng mga ibang cabinet members. Alam naman natin yung mga cabinet members na yan, sila yung tinatawag natin bosom friend ng presidente. Kung anong sasabihin ng mga cabinet members na yan, yun na rin ang sasabihin ng presidente. Maliban lamang kung babalik na rin ng presidente. At ipinipresenta yan sa presidente ng DBM bago dalhin yung kopya ng NEP sa House of Representatives. Pagdating doon sa House of Representatives, alam na natin magkakaroon ng mga committee hearings dyan, may mga babaguhin dyan, may mga insertions na namang magaganap dyan, etc. Pero ang kapangyarihan ng paggastos ng pamahalaan ay nasa executive department.
Sa katunayan, dito sa umiiro na sistema natin, ay mas malawak yung power of the purse ng executive department kaysa sa House of Representatives o kaya ay ng Senado kasi hindi katulad sa Amerika. Sa Amerika, pwedeng maparalyze ang executive department kung hindi ipasa ng House of Representatives yung budget ng isang partikular na ahensya ng gobyerno nila. Dito kasi sa Pilipinas, hindi mapaparalyze yung gobyerno o yung ahensya kasi kung hindi ipinasa yung kabuuang budget ay meron tayong automatic appropriations na tinatawag. Ibig sabihin kung ano yung budget ng nakaraang taon, automatic na pwedeng gamitin yung budget na yan. Let's say for example, itong 2026 ang budget ay hindi ma-approvean by December of 2025 ay automatic magkakaroon ng appropriations yung gagamitin pa rin natin yung ceiling ng 2025 para tumakbo yung gobyerno. Sa Amerika kasi iba eh. Pag hindi inapruban ng House of Representatives, bawat ahensya pwede lang i-paralyze yung isang particular na departamento o particular na ahensya para hindi makapag-operate kasi hindi nila inapruban. Dito sa atin sa Pilipinas, walang nangyayaring ganun. So, ang katunayan, yung power of the first of yung kapangyarihan ng paggastos ng gobyerno ay nasa executive department. Kaya, imposibleng hindi alam ng presidente ng Pilipinas o ng Department of Budget and Management kung ano ang pinal na lumabas doon sa tinatawag nating GAA o bago maging GAA, yung Bicameral Conference Committee report na yan, ay bago pirmahan yan ng presidente, binubusisi yan ng Department of Budget and Management. Katunayan nga, yung Pangulo ay sinabi nga niya nung mga nakaraang mga pahayag niya na binabasa niya yung mahigit 4,000 pahina ng budget bago niya pirmahan. So, imposibleng hindi alam itong mga instructions na ito. Ngayon, napirmahan, alam niya yung mga insertions na yan na bago tungkol sa NEP. Doon sa execution, ay alam naman natin ang nag-execute yan ay DPWH. Pero nakikialam yung mga congressmen at mga senador dito sa implementasyon. At hinahayaan yan, hindi pinipigilan ng executive department kasi natatakot din sila sa gagawin ng mga congressmen at senador pagdating sa susunod na budget. So meron talagang nakikita natin na malawakang sabwatan ang executive department at saka legislative department o yung mga mambabatas at mga opisyal po ng pamahalaan sa executive department pagdating dito sa implementasyon o gastusin ng mga proyektong kanila pong inilabas. So dito, lahat ang sisi ay hindi lamang sa mga congressmen o mga senador. Ang sisi dito ay alam na natin kung sino ang dapat na managot sa usaping korupsyon na nagaganap sa ating pamahalaan. Doon din po sa investigasyon ng Senado ata, I think nabulgar ito. Meron ding pagkakataon daw na mismo yung mga taga-DPWH pa raw yung nag-o-offer doon sa mismong mga kongresista or nag-o-offer na meron pa kami bakanting slot, no? So, napakalawak ng kapangyarihan. May veto powers pa ang presidente para maagapan ito. Pwede din nilang agapan yung pagbabahagi po ng mismong pondo doon sa intended na paglalaanan nito. Pero ito po bang nabulgar noon ni Congressman Isidro Ungab, nabanggit din ito ni former President Rodrigo Duterte, na blank items po, attorney. Sa tingin niyo po, konektado din ito doon dito sa maanumalyang flood control projects po? Ganito kasi ang nangyari nung itong nakaraang budget na 2025 budget. Inaproban niya noong 2024. So alam naman natin na naghahanda ng lahat sa eleksyon. So ginawa nila yung paraan dyan na para makakalap sila ng malaking pondo, gugugulin nila sa eleksyon para sa mga kandidato nilang mga senador, kandidato nilang mga congressmen at kandidato nilang mga party list. Kaya ginawa nila yung ganyang sistema. At hindi yan gagawin ng
mga mambabatas. Hindi yan gagawin ni Saldico. Sabihin na natin siya ang chairman ng Committee on Appropriations nung ginawa itong 2025 budget na hindi alam ng speaker. Hindi rin gagawin yan ng mga senado kung hindi alam din ng mga senador diyan, chairman ng Committee of Finance, Senate President. Alam lahat po nila yan. At hindi rin nila ito gagawin kung hindi may clearance ang Malacanang. Kasi nga, hindi makakaligtas sa paningin ng Malacanang yung gagawin nilang mga insertions doon sa tinatawag nilang small committee or bicameral conference committee. Lahat yan sa ating eksperyensya kasi matagal din akong nagtrabaho diyan sa Kongreso ng Pilipinas at saka sa Senado at naka-attend tayo ng mga ginaganap na mga committee hearings, bicameral conference hearings, ganyan bilang isang staff ng senador o congressman. At bago magkasingitan yan doon sa ilalabas nilang BICAM report, clear yan sa Malacanang. Itinatawag yan sa DBM, tinatanong yung secretary ng DBM na ito ilalagay namin to, ito ilalagay namin to. Eh siyempre, kung hindi papayagan ng DBM, mag-o-object yan, sasabihin, hindi kayo papayag yan. Pag pipilit yan, i-veto ng presidente yan. O, ngayon, may mga pangyayari na kahit hindi pumapayag, di-clear yan ng DBM, pinipilit pa rin ng mga mambabatas yan. Kaya pagdating ng BICAM report doon sa Malacanang, ayun, i-veto ng Malacanang yung mga item na hindi pinayagan o hindi nagkaroon ng clearance ang DBM. Pero dito sa nakita natin, magkano lang yung binito nila na item, nasa 29 billion lang yata. Pero yung mahigit ilang billion, 300 billion na infrastructure nitong 2025 budget, inapruban. Apa-approve yan, ayos yan. Pero bakit hindi nila ni-release kaagad itong 2025, early 2025? Kasi nga binulgar nga ni President Digong, Tatay Digong, at ni Congressman Isidro Ungab. Dahil kung hindi binulgar yan ni Congressman Ungab at ni Tatay Digong, itong ginawa nilang mga blanco na yan, ay sigurado na i-release yan, yung pondo na yan, as early as last quarter of 2024 kasi pwede nang magkaroon ng advance na mga bidding at saka yung early quarter of 2025 bago magkaroon ng tinatawag na prohibition for the implementation of infrastructure project. Kaya nga, pag susuriin mo yung statement nitong si Congressman Toby Chanco na ilang beses niyang pinahayag yan sa Kongreso ng Pilipinas sa kanyang mga talumpati at yung kanyang pinahayag sa committee hearing sa Senate Blue Ribbon Committee, pinahayag niya yan na itong mga congressmen ay nagpipilit na pa-i-release yung kanilang mga budget, mga flood control projects para magamit na nila sa eleksyon. At doon na alarma siyempre ang Malacanang kasi kan naglabasan na itong mga reklamo na sinampa sa Supreme Court, may nagsasalita na kami, kaming mga tumatakbong kandidato sa eleksyon nung nakaraan, ay binabanggit na namin ito sa aming mga talumpati, pati sa aming mga social media accounts, nababanggit natin to, na busisiin to. Kaya nagkaroon ng pangamba ang gobyerno, nagkaroon ng pangamba ang Malacanang Executive Department, hindi na nila inirelease yung mga hindi pa nila nare-release. At eventually, pagkatapos ng halalan, lumabas yung resulta, talo itong mga kandidato ng administrasyon na inaasahan nilang mananalo. Kita natin, may mga kandidato silang dating cabinet members, mga incumbent senators for re-election, mga malalakas na mga pangalan na ang laki-laki ng kanilang ginugol nung nakarang eleksyon, natalo sila. Kaya doon sila natakot ang Malacanang. Nako, hindi na natin ito may tatago. Kaya yan, inunahan na ng Malacanang na nagsabi nilang, mahiya naman kayo, ganyan-ganyan. Kasi hindi na nila ito mapagtatakpat, hindi na nila ito may tatago.